For today's video, share ko lang po sa inyo kung paano yung basic installation sa ganitong bahay. Ito pong utility box na aking ilinagay na ito ay para po ito sa isang switch at para po sa isang ilaw. At maglalagay din po ako sa katabi nito ng 3-gang outlet. At ang ginamit ko po dito na pagdadaanan ng cable ay flexible hose. Yung iba po gumagamit ng PVC or yung EMT. So ako naman po, ang ginamit ko lang po dito ay flexible hose. Basic na basic po yung aking gagawing installation sa bahay po na ito. Kaya sa mga nagnanais po na matutunan yung mga simpleng installation, kung kayo man po ay mag-install ng isang ilaw or isang outlet, panoorin nyo po ang video na ito. I'm sure na makukuha nyo po yung ninanais nyo pong installation, yung mga simpleng installation. So sa pag-guide naman po ng flexible hose, yung pagbabaunan po ng flexible hose, naggamit po ako dito ng steel na pangtiktik para maibaon ko po dyan yung flexible hose dito po sa hollow blocks. At after ko nga matiktik itong hollow blocks, ito na po yung aking na-installed. Ito pong isang utility box na nakahiga ay para po yan sa 3-gang outlet. At ito naman pong katayo na utility box na dinaanan po nitong flexible hose ay para po yan sa single switch papunta po sa isang ilaw. Yan, basic na basic po itong ating wiring installation na gagawin dito sa bahay po na ito. Kaya kung kayo po ay interesadong matutunan yung mga simpleng installation, panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa matapos. I'm sure na makukuha nyo po yung mga tamang wiring installation. Siyempre, hindi po mawawala yung ganitong mga sukat-sukat ng metros. Kailangan po kasi nasa tama po yung taas ng ating ilalagay na mga utility box para sa outlet man yan or kung para sa switch. Kailangan po may tamang sukat. Kaya kailangan po din natin ng metros o yung meter na tinatawag. Yan pong mga na-fix kong yan na utility box para po ito sa 3-gang outlet. Dito na po yan sa kabila. Doon sa kabila po kanina yung unang pinakita kong dalawang utility box na nailagay ko para sa switch at 3-gang outlet. Ito naman pong huli, ito pong may flexible na itong linalagyan ko nitong clamp ay para po yan sa 3-gang outlet. So maglalagay po dito ng ref sa lugar po na ito, kaya nilagyan ko po ng another 3-gang outlet. Sa pag-guide naman po ng pagdadaanan po nitong flexible hose na ito, nakita naman po ninyo yung ginagamit ko na pantiktik. Kung wala po kayong magamit na grinder, so tiyaga lang, tiktik po nung steel na pinalapad. So yun po ang aking ginamit na pangtiktik dito kasi wala po ako magamit ng grinder. Yan, natapos ko na rin ma-fix itong utility box na ito na para sa 3-gang outlet na siya namang pagsasaksakan ng ref sa lugar po na ito. At ang susunod ko naman na gagawin, i-continue ko na po yung ginagawa ko dito sa CR. May tinitik-tik na rin po ako dito sa side nito, sa may bandang kanan. Ito pong utility box na ito nakalagay na. So ito naman ay para sa 3-gang outlet din po na siya namang sasaksakan ng washing machine at ng water heater. So kukontinue ko lang po ito na tiktikin dahil dito po dadaan yung flexible. Galing po yung supply doon sa junction box na nasa labas. Dito po dadaan yung flexible, kaya kailangan i-continue ko pong tiktikin para makapasok po yung flexible hose. Napakita ko lang saglit itong dadaanan itong flexible hose. Papunta po yan dyan sa ibabaw na yan at tatawid dun sa kabila na siya nang kukuha na naman yan ng magiging supply papunta dito sa utility box po na ito. Bali, natapos ko na pong matiktik ito at lalagyan ko na po ng flexible hose. So ito na yung ating flexible hose na siyang dadaanan niya ng magiging supply galing po dun sa junction box. Napakasimple po ng ating mga installation na ginagawa dito. Kaya sinisiguro ko po na once na napanood po ninyo itong video po na ito, ay sinisigurado ko pong matutunan nyo po ang mga installation na ginagawa ko po dito. At sa part na ito ay naglalagay naman ako ng C-clamp para ma-fix po itong flexible hose. Ang nakalagay po doon sa C-clamp na yun ay pako. Concrete nail po yun para bumaon po yan dyan sa simento or dito sa hollow blocks. Kasi kapag natural lang po na pako ay mababaluktot, kaya kailangan concrete nail po yung pako natin na ilalagay doon sa C-clamp na ilalagay po dito sa
flexible hose. At ito ng mga utility box na hawak-hawak ko na gumagalaw-galaw, hayaan lang po natin yan dahil pagka nagplastering na po yung nagsisiminto, ay didikit din po yung ating utility box dun sa simento. Pagka tumigas yun, hindi nagagalaw-galaw yan. Katulad po nitong flexible hose na ito, lalagyan din po yan ng simento, paplasteringin din yan. Ang importante po ay ito pong nakatikal na flexible hose na ito, kailangan pakuan po natin yan dyan. Dahil ang dadaanan naman po ay kahoy, kahit anong klase po ng pako, pwede nating ipako dyan. Pero sa part po na ito, ang ipinapako ko na po dyan ay concrete nail. Dahil lahat po ng C-clamp na aking binili ay meron na pong mga nakalagay na pako. Concrete nail po yung nakalagay doon lahat. Yan po, dyan po yan dumaan sa gilid po na yan. Yan, sa kahoy po na yan na ginunting. At papunta po yan doon sa kabila, dyan sa pagkukuhanan po ng supply. Yan po yung pagkukuhanan niya ng supply. Ang ilalagay ko naman po doon ay junction box. Katulad po nitong mga nasa ibabaw po na yan, junction box. Ito naman po ay utility box. Yung pagkukuhanan po ng supply ay junction box. So, sa part po na ito ay nagtitik-tik po ako dahil mayroon po ako ditong naiwan na isang magiging switch. Papunta po yan dyan sa ilaw dito po sa sala. So kaya nagtitik-tik po ulit ako dyan. Sa part po ng video na ito ay share ko po sa inyo kung paano ang connection ng isang single switch at single outlet. Ito po yung ating single switch at ito po yung ating isang outlet. At ito naman po yung lalabasan ng cable na papunta po sa ilaw. Bali hindi ko pa po nalagyan. Bali sa unang part po ng video na ito ang share ko po sa inyo yung paglatag po ng flexible. Kung paano yung paglalagay ng flexible na dadaanan ng cable. Para sa ilaw man at para sa outlet. So, yan po yung ating kukuhanan ng supply.
Yan po yung ating nilagay na junction box. Yan po kukuha ng supply, papunta po dito sa switch at sa outlet. So ito naman po ang ibabahagi ko po sa inyo. Actually, itong video po na ito ay para kay Jonathan Codires dahil siya po yung nag-request po sa akin ng kung paano daw yung wirings or connection ng single switch at single outlet. So shout out sa iyo, Jonathan Codires. Sana mapanood mo ang video na ito. Ito ay para sa request mo. Yan, ito po ang i-share natin sa video na ito. Yung una po natin gagawin ay connection po nitong single switch at single outlet. Isang outlet at isang switch. Single switch lang po ito kasi para po ito sa ilaw dito sa kwarto po na ito. Diyan po natin lalagay yung ating ilaw. Right? Continue po tayo sa ating ginagawa para makita nyo po yung connection po ng single switch at isang outlet. At ang ilalagay ko pong outlet dito ay ito pong trigang outlet. Ito po yung gagamitin natin dito po sa wire na ito. Ito po yung ating ilalagay dyan. At yung connection po nito sa likod ay hindi ko pa nalalagyan. Bali, lalagyan ko po ito para maipakita sa inyo kung paano po yung tamang connection po dito sa likod ng outlet. Ito pong trigang outlet. Para sakali man po na gagawa po kayo ng ganito, alam nyo po kung paano yung connection nya. Mag trigang outlet man yan or tugang outlet, pare-parehas po yung connection yan. Papakita ko po sa inyo kung paano yung connection dito sa likod. Okay, bago ko po lagyan ng connection dito sa likod, tuturo ko po muna sa inyo yung kung paano i-tracing yung linya po niya. Halimbawa po itong butas na ito. Ito pong butas na ito ay isang linya lang po yan. Itong butas din na ito nasa taas, isang linya din po ito. Yan. Kaya kung pag maglalagay po tayo ng cable or yung power supply natin, isa dito sa butas na ito, halimbawa po ay neutral. Kahit magkabaliktad po, walang problema yan. Halimbawa po dito ay neutral at dito naman sa taas ay positive. So kapag maglilipat na po kayo dito sa isa, paglalagyan nyo po ng supply itong isa na ito, kasi trigang po ito, kukuha ka po ng isa dito, lalagay mo dito. So nakaloop lang po yan dyan, nakapasok dyan sa butas nyan. And then itong isa, ganito rin, dito rin. Then paglipat naman po dito sa kabila, dito naman dito naman yung isang jumper mo, lalagay mo dito sa kabilang ito. Kuha ka din ng isa dito, isang jumper, lagay mo din dito. So turo ko po sa inyo kung paano mag-tracing. So gamitan po natin itong tester. So nakasit na po siya sa ohms. Yan, 0. Yan, lagay po natin yung isang test rod dito. At isundot natin dito sa butas na ito yung isa na test rod. Yan. Yan. Dito po natin ilagay yung isang test rod at i-touch po natin yung isang test rod dito sa kabila. Yan. O, yan. Ito po yung linya nitong nasa taas. At yung nasa baba naman, pero wag po natin muna tatanggalin yung test rod para makita nyo po. Ito nasa baba, hindi po yung connected. Kaya ililipat nyo po yung isang test rod dito sa baba. Yan. O. Yan, magka-connect yan dyan. Kaya nasabi ko po kanina na ang linya po nito ay isa lang. Ito pong isa na ito, papunta po yan dito. Ito nasa taas naman na ito, papunta din yan dito. So, kaya ang jumper po natin, ilalagay po natin dito sa kabilang ito, papunta dito. Kuha ka din dito ng isang jumper dito, papunta dito. At ito namang dito sa kabila, kukuha ka dito kahit saan dito, lagay mo din dito. Papakita ko po sa inyo yung sample na jumper na ilalagay ko po dito para mas malinaw po sa inyo. At para mas maintindihan nyo po yung connection. At maidagdag ko nga po pala, kapag dikit po yung ating, halimbawa po itong linya po na ito, sinundot po natin dito sa kabila. Kapag tumunog po yung tester, yan, kapag tumunog po yan, ibig sabihin connected po yung ating test rod doon sa kabila. Halimbawa po itong butas na ito at dito sa kabilang ito ng butas. Pakita ko po yung sample.
Yan, nakasundot po yan sa likod yung isa. At isundot po natin sa harap yung isang test rod para makita nyo po kung connected. Yan. Ibig sabihin po, connected yung isang test rod natin. Doon sa linya niya sa likod. Yan. Yan. Kapag tumutunog po yan, ibig sabihin, connected po yung ating test rod doon sa linya na ating lalagyan. Yan po. Yan po yung kanyang linya. Yan. Pag linipat po natin yan dito sa taas, wala po yan. Ano, wala po yan. Kasi hindi po siya connected. Nandito naman po yung linya niyan sa taas. Ito pong butas po na ito na nasa taas. Yan. Dito po natin. Mahirap pag walang tagahawak. Yan. Namatay yung ating tester. Buhayin natin ulit. Ayan. So, ayan. Yan po yung nasa taas. Ayan. Okay. Okay, ito na po yung outlet na linagyan ko po ng jumper. Pakita ko lang po sa inyo yung pagkakalagay ko. Ito po yung ating power line, kulay red. At ito naman po yung ating neutral. So, for example, ito pong test rod, lagay po natin dito. Halimbawa, ito po yung ating power line. Yan, dyan po natin ilalagay yung ating linya. Yung ating positive and negative. Itong kulay red, positive. At itong kulay black ay negative. So, pwede naman po dito sa kabila din na ito. Basta yung positive dito po sa ibaba. Or kahit magkabaliktad po, wala pong problema yan. Okay po yan. Huwag lang magsasama dito sa isang butas. Halimbawa po dito sa isang butas ay nagsama yung dalawang cable. Ay sigurado po masusunog po ang inyong outlet. Mag-short circuit po yan. Ganito po ang paglagay ng supply. Yan, dapat nakahiwalay dyan. Kaya kulay red po yung ating jumper na linagay ko para mention na siya yung ating power line. Pwede ko na po na itong ikabit doon sa kwarto na aking paglalagyan o dito sa aking pag-i-installan. So, ito po yung ating linya. Ito po yung power line. Linagyan ko po ng electrical tape para hindi po tayo malito. Ma-mention na siya yung ating gagawing power line. Ilalagay po yan dito sa butas po na yan. Yan. Dito po yung power line, yung kulay red, at dito po yung neutral. Okay, kabit ko lang po ito para makita nyo po yung pagkakalagay ko ng supply. Ayan, naikabit ko na po yung supply nya. Yung ating power line ay nandito sa itaas. Yan. Diyan po nakalagay yung power line. At maidagdag ko na rin po, ito pong outlet na ito, kung mapapansin nyo po, ay may dila-dila siya dyan sa ilalim. Yan o. Kulay puti na yan. Yan po yung kanyang safety lock. Kapag tatanggalin po natin itong cable mo na ito, halimbawa re-rewiring po natin or aayusin natin yung ating outlet, sundutin lang po natin ito ng flat screw na maliit, itong dila-dila po na ito, itong kulay puti na ito. Pag lumubog na po yan, mahuhugot po natin itong cable po na ito. Pagka yan po ay hindi po sinundot, hindi po natin mabubunot itong cable po na ito. Ito po ang kinaganda dito sa ganitong outlet dahil meron po siyang safety lock. Kahit po sa switch, meron po ng ganitong ang switch, yung may mga safety lock. Maganda po yan, safe na safe po yung gamitin. Hindi po mabubunot basta-basta yung inyong cable. So yan na po yung ating outlet. Yan, nakalagay na siya dito. So ihilahin ko lang ng kaunti itong cable na ito. Papunta doon sa itaas na yun. Para hindi masyadong magulo dito sa ilalim. Para hindi masyadong puno yung utility box. So yung ating supply, doon po natin kinuha sa taas. Yung junction box na yun nasa taas. At ang susunod ko pong ikakabit dito ay yung ating single switch. So papakita ko rin po yung pagkabit po nito. Napakasimple lang po nun. Yan, at ang cover po nito, pag nailagay na po natin yung kanyang screw nut dyan sa butas na yan.
Saka po natin ididikit yung itong cover niya para dito. Okay, proceed na po ako sa paglagay ng single switch dito sa utility box na ito na isa. Yan, papakita ko rin po sa inyo kung paano maglagay ng single switch. At ito naman yung aking gagamitin na single switch. Philips yung aking nabiling single switch. So ito yung aking ilalagay dito sa isang utility box na ito para po sa isang ilaw po na ito na nandito. Dito nakalagay. Ito po yung pipe niya. Yung flexible hose niya. Wala pang laman. Yan. So lalagyan ko lang yan ng cable mamaya-maya. Pagka na-fix ko na dito yung switch niya. Dito sa cable po na ito. Ito po yung ating supply para dito sa switch na ito. Papunta sa ilaw. Yung ilaw po na ilalagay dyan. Namang switch na ito ay iba naman yung kanyang lock. May screw nut dyan sa kilid. Yan. Susundot lang dito. Yan. Tapos higpitan mo siya ng screw. Yan, nailagay ko na itong single switch. So hinigpitan ko yung dalawang screw na yan. Ito yung ating power line. Yan. Dito yan nakatapat sa may parang guhit na ito. So tanggalin muna natin itong cover niya para ma-fix dito sa lalagyan ng screw nut. So okay na yung ating cable. Yan. Ihilahin lang ng kaunti ito pataas para hindi masyadong maraming cable dito sa utility box. Yan. Fix lang dyan ng screw nut. So, ayan na yung ating single switch. So, madali lang naman po maglagay nito. Kahit magkabaliktad po yan dito, walang problema po yan. Pwede naman nating ayusin yan dyan sa pag-tapping na nung supply. Ayan, fix ko lang siya dito. And then, proceed na po tayo dun sa connection dun sa taas. Ay maglalagay pa nga pala ako nitong para sa ilaw. Ito yung flexible hose na dadaanan ng cable na papunta sa ilaw na ating ilalagay dito sa kwarto po na ito. So yan po yung ating junction box. At yung aking outlet. Ito yung pinakita ko sa inyo yung connection kanina. So okay na ito. And then ito na lang single switch ang i-fix dito. Kailangan lang ng screw nut. So mayroon naman yan sa dito. Mayroon yan screw nut. So ito yung kanyang screw nut. Fix ko lang siya dito and then proceed na ako dun sa paglagay ng cable dito sa flexible hose na ito na para sa ilaw. Yan, step by step ko pong i-share sa inyo para nasusundan nyo po yung bawat connection ng katulad po nitong sa outlet and then sa connection po ng single switch. Ito po yung single switch para sa isang ilaw po dito. So yan yung nag-request po nito kay si Jonathan Codires. So ito na yung ating video. Panoorin mo ang buong video na ito para mas maintindihan mo yung mga connection ng katulad nitong sa single outlet at dito sa 3-gang outlet at dito sa single switch. So napakadali lang po niyan. Basta mapanood mo tong video na to, I'm sure na makukuha mo yung connection nito. Yan, na-fix ko na itong single switch. Nalagyan ko na ng bolt-in nut at nailagay ko na yung kanyang cover. At nalagyan ko na rin ng cable itong flexible hose na ito na papunta sa ilaw. Ito yung magbibigay ng supply dyan sa ilaw na ilalagay natin. Yan po yung kanyang cable, yung nasa taas na yan. Ito yung kanyang cable. So mamaya ang share ko naman po yung connection po nito. Lahat iisa-isahin ko po yan para sa inyo. Para mas malinaw at mas maintindihan nyo po yung connection ng 3-gang outlet
Yan po yung 3-gang outlet at yung connection ng single switch. Yan, para sa isang ilaw. So proceed po tayo dito sa ating magiging connection. So before ko po i-connect ito, explain ko muna sa inyo, ito yung ating main line. Ito yung main line ko. Ito yung magbibigay ng supply dito sa lahat ng magiging connection ng outlet at sa connection ng switch at sa papunta sa ilaw. So ngayon, itong hotline ng ating ilaw, i-connect natin dito sa hotline ng ating switch. Ito yung switch, ito yung switch ko sa single switch, yung nasa baba na yan. Yan. At ito namang nakabukod na ito, itong tape na dulo na ito, ito yung supply na papunta sa outlet. Itong 3-gang outlet dito sa baba. Yan. Okay, itap ko na una itong supply na papunta sa switch. Ito yung main line. Yan. Ganyan muna natin. And then, paglabas dito, galing sa switch, pupunta sa hotline ng ilaw. Yan. Punta dyan sa hotline ng ilaw. Yan na yung connection yan. At ito namang dalawang ito, neutral na ito. So, ito na yung ating neutral. Yan. Yan na yung connection ng single switch at isang ilaw. Ito namang sa outlet natin, pwede mo itong direct na dito. Neutral and positive. Dito na ito tatap. At ito namang isang ito yung magiging supply papunta naman doon sa kabila. Doon sa kabilang yun ng junction box. Okay. At ang titestingin po nating ilaw yung nasa kabila po na yun. Same lang po yan ang connection. Same lang ng switch. Single switch din. Yan. At doon sa kabila mayroon din outlet. So ito na po yung connection ng isang ilaw at isang switch. So yung ating hotline, main line, dumiretso sa ating switch. Yan. Paglabas niya, diretso naman dito sa hotline ng papunta sa ilaw. Ito po yung ilaw niyan. So bali wala pang bulb, kaya ang titestingin po natin yung nasa kabila na yun. Bali ang connection niyan nandito sa likod. Yan. Same lang po ng connection yan. Isang ilaw lang din ang nandyan at isang outlet at yung papunta dito sa supply ng ilaw. Kaya itong pinakikita ko po sa inyo na connection na ito, same po ito ng magiging connection doon sa kabila po na yun. So, pinakita ko lang po dito sa inyo dahil ito yung una kong i-connect. Yan, yung hotline ko, pumunta siya sa hotline ng switch, papunta yan sa switch. Kaya dyan ko po ilinagay yung hotline sa hotline na papunta sa switch para pag naka-close yung ating switch, walang supply na papasok dito. Ibig sabihin kapag mag-aayos tayo nitong bulb nitong ilaw na ito or kung ano man yung aayusin natin dyan sa ilaw na yan, is walang problema, safe na safe tayo dahil pumasok yung ating supply mismo sa switch. Kapag naka-close yung ating switch, yan, kapag naka-close yan, walang supply na lalabas papunta dito. So ito po yung aking connection. So pwede naman natin papuntahin yung hotline direct papunta dito sa hotline ng ilaw. Kaya lang, pag naka-close po yung switch natin, automatic may power pa rin yung ilaw natin. Kasi dumiretso yung ating hotline dito sa hotline ng mismong ilaw. So ang ginawa ko po, para safe tayo sa pag-ayos or pagpapalit ng bulb, diniretso ko po dito sa switch yung hotline niya. Yan. Pag pasok dito sa switch, lalabas dito sa galing sa switch, papunta na sa ilaw. So ibig sabihin, pag naka-switch on yung ating switch, yan, pag naka-switch on yan, may lalabas ditong supply.
Right, testingin po natin pag pakita ko po sa inyo ng may kuryente na po yan. Okay, itong mga naiiwan na ito, sa ano lang naman ito, outlet. Ito yung supply na papunta sa trigang outlet. Ito. At ito namang isang ito, katulad ng sinabi ko, papunta naman ito dun sa kabila. Ito naman yung magbibigay ng supply dun sa kabila na pinakita ko po sa inyo una, yung nasa dingding. Yun. I hope na nasundan nyo po yung simpleng connection ng single switch para sa isang ilaw. At isang supply na papunta sa trigang outlet. Okay, na-connect ko na yung lahat ng connection dito sa isang junction box. Katulad po nung in-explain ko kanina, para po yan connectionin dito sa single switch na ito at sa trigang na itong outlet. So ito pong connection po na ito, gagawin ko po dun sa kabila na junction box dahil doon po tayo magtitesting ng ilaw kasi dito wala pa pong bulb yung aking receptacle. Pero yung connection po nito same lang po ng gagawin ko dun sa kabila. So papakita ko rin po sa inyo. Okay, proceed po tayo dito sa isang i-connect ko. Ito yung titestingin natin na ilaw yan. So katulad po nung ginawa ko doon na connection, ganun din po ang gagawin natin dito. So ito po yung hotline na papunta sa switch. Itong dalawa na ito magkasama. So ito, direct lalagay ko dito sa main line. Hotline to hotline nang galing sa main line at papunta sa switch. Ito namang isa na ito yung ating lalabasan ng supply papunta sa ilaw. Ito po yung ating magiging supply ng ilaw. So dito natin niya ilalagay. Yan. Pumunta sa ilaw. At paglabas po niya sa ilaw, diretso na po yan dito sa ating neutral na galing sa main line. So ito po yung neutral na galing sa main line. So hinahawakan ko po ito gawa ng wala pa naman pong power to. So hindi pa nakatap yung dulo niyan. So pinakikita ko lang po sa inyo yung connection para mas maintindihan niyo po yung connection ng single switch para sa isang ilaw. At itong iba na ito ay para sa outlet. Ito po ay tugang outlet lang na linagay ko dito dahil ito po yung magiging supply para sa pagtatapan ng rep. Dito isasaksak yung aming rep. Yan. Pero same lang po ng connection yan. So ang hotline po nito, pupunta lang dito sa hotline din ng ating main line. At yung neutral, syempre dito rin pupunta sa neutral ng galing sa ating main line. So ito nakahiwalay na ito po yung nanggaling sa ilaw. Dito po lumabas galing sa switch papunta sa ilaw. So yan po yung kanyang connection. Right? Papakita ko po sa inyo mamaya. Hindi ko muna titipan. Itatap ko ng diretso ito. Tapos hindi ko lang siya titipan para matesting po natin dito ng test light. Para malaman po ninyo yung na may power supply na yung ating connection. Kahit hindi pa natin siniswitch yung switch na para sa ilaw. Okay, ipipix ko lang itong connection na ito para malagyan ko na ng supply yung kanyang linya. At ito namang nasa kabila na ito yung magiging connection naman na para sa CR. Isang ilaw lang din yan at isang outlet. So kumuha ito ng supply doon sa kabila. Sa kabilang junction box dito sa may likod. Yung una kong tinerminate. Yan, dyan yung kumuha ng supply. Same lang halos ng connection yan. Isang ilaw at isang switch at isang outlet. Yan, kung mapapansin din po ninyo, ang ginamit ko lang dito na cable ay tigdadalawa lang. So kadalasan, 'di ba, ang ating wiring connection sa mga building ay tatlo.
naging 3 po yung gawa ng mayroon po tayong ginamit doon ng earthing groundings. So dito, ang ginawa ko lang is neutral positive lang para hindi po kayo malito sa connection. Yan po yung ating connection na power, neutral. Kaya dalawa lang po yung ating cable. Sa ilaw, papunta sa ilaw, dalawa. Sa switch, dalawa. At sa outlet, dalawa. Puro tigda-dalawa po yan. Para mas madali po ninyong maintindihan. Kasi pagka tatlo-tatlo na, baka maguluhan or malito po kayo. Sa part ng video na ito, ay na-terminate ko na ang lahat ng connection ng, para sa single switch. Yan, para sa single switch ng ilaw. At yung connection na para sa tugang outlet. Para dito. Sa tugang outlet na yan. Ngayon ay hindi na natin pwedeng hawak-hawakan ito dahil mayroon na itong power supply. So para malaman po ninyo na may power supply na ito, titestingin po natin gamit ang electrical tester at yung test light. Meron ako ditong test light na pantitesting natin para makita nyo na may power supply na ito. Maging ang electrical tester ay makikita din natin yung reading doon kung ilang watts yung pumapasok na kuryente dito sa ating tinerminate. Okay, ito yung aking electrical tester na gagamitin. At ang unahin natin ay test light. Ito yung test light. So, susunod po natin itong ipantitesting. Okay, punta natin yung aking tinerminate. At testingin po natin itong test light. Ito po yung neutral. Yan. Malayo kasi yan. Umilaw yung ating test light. Positive and negative po ito. Yan. Malayo kasi. Distance niya. Yan. So, ibig sabihin, may power supply na po itong ating tinerminate. Kaya hindi na natin pwedeng hawak-hawakan yan. So, ang susunod na pang testing po natin ay yung electrical tester. Bago po natin switch on yung switch, kung iilaw nga ba talaga yung ating tinerminate na ilaw. Okay, ito naman yung ating pang-testing. Yan. Okay, dito natin lagay sa kitang-kita yung reading. Lagay natin sa volts. Okay, touch po natin sa positive and negative. Yan. Touch po yan sa positive and negative. Yan po yung ating reading. 2.1. Yan. Okay po yung ating power supply. Yan. After po nating ma-check ng electrical tester, ang susunod, ang last po nating titestingin ay switch on na po natin itong switch para pailawin itong isang ilaw po na ito. At ititesting ko din po yung supply ng outlet. Okay, switch on po natin itong switch. Yan. Umilaw po yung ating single light. Yan, close po natin. Yan. So, ibig sabihin, okay po yung ating connection sa ilaw. Ngayon, ang titestingin naman po natin ay yung outlet. Oops. Dito matama ng maayos yung ng test light natin. Yan. Umilaw yung ating test light. Ibig sabihin, may power supply po yung ating outlet. Ngayon, testingin naman natin gamit ang electrical tester. Ito po yung ating electrical tester. Yan, dyan po natin lagay. At isundot po natin itong test rod nya. Kahit alin po dyan na butas, pwede yan. Yan. So, ayan po yung reading ng ating outlet.
So, ibig sabihin, okay po yung connection ng ating outlet at maging yung ating single switch para dun sa isang ilaw. So, ganun lang po yung connection nun. Napakasimple lang. Sundan lang po ninyo dun sa ginawa ko. And I'm sure na makukuha nyo po yung tamang connection po ng single outlet, single switch, at isang ilaw, at 2-gang outlet. Or 3-gang outlet man yan, walang problema. Basta yung connection, same lang po dun sa aking ginawa. Right? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood ng video po na ito. At doon sa may request nito, shout out sa iyo, Jonathan Coderes. Ito na yung request mo. Sana napanood mo ang video na ito. And sana ay makatulong ito sa iyo sa gagawin mong instalasyon sa inyong bahay. Right? Maraming salamat. At syempre, wag po natin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog. And pakihit naman po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. God bless po sa lahat.